Hey guys, we are back with our first ever special guest and I'm sure nabitin kayo sa kwentuhan last time. We are still with JP Quizon and grabe, ang dami pa rin pag-uusapan. So our conversation, the last episode ended nung natapos na ng kanyang long time career sa advertising. Right. Pero ang dami pa nangyari. Ang dami pa nangyari after that and I really want to continue that conversation. So our special guest, JP. Yes, yo. All around. Welcome to Raw and Real, the podcast where truth wears no filter. Hosted by identical twins Dana and Stacy. The same fearless energy that defined plump.ph is back, now with deeper accountability. At the peak of the body positivity wave, they hit a hard truth. Being fat isn't brave, being fat isn't healthy, and body positive isn't the whole story. Preaching self-acceptance while eating in denial, saying I'm fine except me, wasn't honest, and it wasn't helping. At the height of wokeism, between 2016 to 2020, as the faces of the body positivity movement, they completed over 100 podcast episodes on Spotify. Now they're back, but this time on PGMN. Not just with their brand, but with clarity. Born from a lifetime of twinhood, Raw and Real invites you into the unfiltered world of two women who've lived, fought, and flourished together through body shaming, cultural expectations, healing, and radical honesty. Expect real talk about what we usually hide: shame and joy, jealousy and softness, strength and sex, the systems we live in, and the stories our bodies carry. Each episode strips away performance, leaving something deeper: connection. No scripts, no pretenses, just two women speaking their truth, sometimes with serious gravity, often with blazing hilarity, and holding space for yours. This is Raw and Real. Tune in, unpack, unlearn, come as you are. So let's just pick up where we left off, no? So nung umalis ka na ng advertising, finally, nakawala ka na sa Golden Cuffs mo. Tapos may kumuha sa akin sa isang gaming company sa Singapore. Ay, right, yeah. And then, tas na-realize ko na parang mababait sila, mga tao doon, pero na-realize ko na parang hindi ako para dito eh. Parang, then Hindi you lang got fit. fit, Hindi right? lang siya fit. di fit. Pero alam ko ginamit siya ni Lord para makawala ako. Kasi parang ilang years din yun, 2 years na parang di ako dependent on the ad industry. Right. Diba? Pero yun nga parang nag-retrench sila. And syempre ang parang unang matatanggal doon. Kumbaga parang it's a gaming shop na ang unang matatanggal yung kasi tapos na yung mga logos nila, tapos na yung mga characters. So syempre naturally ang matatanggal talaga tapos na yung logo eh. I get that. Wala ka ng trabaho. So yun, okay naman. So after nun, yun na, parang ano na kami ng asawa ko. Alam mo yung feeling na nagpe-pray ka for makawala, pero nakawala ka. Tapos finally wala ka na. Tapos parang una natuwa ka. Kasi parang may ano pa eh, may remnants pa ng sweldo eh. No? May pera pa eh. Tapos biglang yung after nun, habang nagdi-deplete na yung sa bangko nyo, di ba? Parang paano to, di ba? Yeah. It's really a struggle. Tapos yun, parang simula nun, lahat na kinukuha ko. Parang lahat, okay. Freelance projects, ganyan. Advertising work, kunin ko yan. Merong magpapagawa ng AVP, kukunin ko yan. Merong magpapagawa ng jingle. Basta kaya mo, kukunin music, mo. papasok yung music. Gagawin ko yan. Merong, di ba, hanggang sa finally, merong sa aking parang, naka-discover. Yun nga, this group na pangalan ay Next Comic Art, NCA. Parang headed by Jiggy Cruz. Okay. Yun. Tapos, yung una pinakausap niya ako, sabi ko, hindi ako dyan eh. Basically, meron akong parang in a way management ng mga artists. Ito yung mga artists na to, mga comic conventions. Right. Sila yung parang, ilalakad ka namin sa Marvel, lakad ka namin sa DC, lakad ka namin sa kung anong comics. Tapos, Kuha ka nila as their talent. parang in a way na artist. Right. Tapos yun, parang siya din yung hawak na, meron kang commissions, mayroong gusto magpagawa ng Wolverine, parang ganun. Yeah. Kumbaga yun, halo-halo na yun. Tapos, of course, nakatulong din yung content creation. Kumbaga, meron ako nakuha sa Meta. Salamat. Ipang-grocery natin yan. So, in short, sabi ko nga, kaya sinasabi, pag natanong ko, ano ka na ngayon? I'm a full-time creative. Yeah, yun ang I sagot love it. ko. Parang hindi lang, Rightfully so. hindi ako dependent on ad agency for my creativity. Right.
Tapos parang ang galing din. Kasi additional, diagnose ako ng ADHD. Okay. So parang hindi rin ako healthy na isa lang. Right. So ang healthy na may, okay, music, okay, arts, Nag-iiba-iba. okay, comics, okay, painting, okay, ad. So parang pag-ganon siya. And ilang years na ba? Siguro 2 years na. Kaya parati kong pinopost parang every Sunday, thank you Lord for sustaining our last week. Tapos parang reminder na the following week, parang the Lord sustained me from last week ay magsusustain uli for me. Parang ganon. Tapos natuto akong yung mga parang our daily bread. Our daily bread. I was gonna say that Daily needs phrase. talaga. Grabe, daily bread. It's like Oo. everyday reliance on the Lord for your sustenance. Tama. No? Tapos ang kagandahan nun, kasi before, di ba, yung kwento ko, parang I always look and take on the past for my identity. Yep. Kasi parang dumating sa point na, kilala. Ako si JP, ako yung 2-time can. Alam mo yan? Yung mo kilala, ako yung kahit before, ako si Kiko Machine eh. Ako yung naging singer ni Glock 9. Di mo kilala. Parang I always look doon sa past para for identity. Ang kagandahan ngayon, parang I don't even parang talk about parang all those things. Hindi ko siya nilalagay sa ko. Kumbaga parang tinuruan ako ni Lord na ang identity mo, ang value mo sa akin. Tapos susustain kita day to day, day by day, every day. Yeah. So parang ang galing na kumbaga parang I consider yung mga past na parang thankful ako dun sa past na mga achievements, awards. Yeah. Pero parang ang trabaho ko is for today. Right. Na ang ganda rin kasi parang napapansin ko, parang dahil ganun yung thinking ko, parang I don't dwell on those achievements. Araw-araw, meron akong ginagawang bago. Ganda. So nadadagdagan ng portfolio ko na parang hindi ko sinasadya, parang hindi kasi Lord, anong gagawin natin, anong drawing ko ngayon? Lord, anong reels ko ngayon? How would you describe your art? My art is Your style? nasa pop art ako eh. Parang Cute kay Comics Lera na. na. Lagay mo nga dito, direct. Ito Yeah. yung RDJ. Yan. Ay, dito lang. Yan. Yan. Ano siya? Pop art. Ganda. Tapos parang ngayon I play with thick lines. Sino Yan, ang pinaka-favorite mong naging client na kinomission ka? Isang client sa States eh. Parang Oo. kasi parang may industry pala yun doon. Parang namamolekta talaga sila ng mga artworks. From different artists. Oh, tapos tinalagay yun, tapos parang clear book. Tapos talagang nandun yung mga artwork nila, mga Jim Lee, nandun yung artworks nila, McFarlane. Yeah. Tapos Wow! tapos yung mga up and coming na mga kagaya ko. Nandun yun. I love it. Tapos parang you will get parang weird parang request na drawing mo ako ng Sonic na na mayroong Ine-AI ka na naman, oh. oo, interesting, parang Sonic na nanghuli ng langaw na ganon. So pwede yun. Oo. Naman, lahat pwede Pwede pa-commission. mo kay drawing na parang cat, Oo. gosh, gusto ko. So may mga ganong mga request. Tapos parang syempre bago sa akin may ganito palang industry. But wait, what one thing that struck me is, you had a band. Oo. So, yeah, so after the advertising job and then naging focus ka sa drawing muna, ganyan, kailan pumasok yung banda mo ngayon? Hindi, yung band, college pa lang ako, may band na, Kiko Machine. ayun nga. Oo. I mean the Doom Rockets now. Doom Rockets, Cute ang Duma. kasi during the pandemic, di ba parang kailangan gusto mo may ginagawa rin eh, parang ganun. Of course, aside from buryong ka na sa advertising, parang you want, nung time na rin na yun, parang gusto mo ng something na parang creative na endeavor na labas sa ahensya. Oh. Kasi parang parang alam mo yung feeling na hindi ako creative dahil sa ahensya. Oo, Yeah. oo. Parang I'm creative I can stand on my own. Creativity. on my own. So, yun. Kasi kahit na nandun ako sa ahensya, nagdo-drawing lang din ako, yung mga parang passion lang na drawing lang, tapos i-upload ko. Dahil din doon nakakuha ako ng mga kliyente ko on my own, illustrations and New Balance, ganyan. Mga ganyan. Yeah. Subway Singapore, parang yan, nadadagit natin yan. Oo. Parang ayoko rin maging ganong dependent on ad agency for my creativity. Kasama doon yung music. So during that time, nagre-record ako sa bahay, home recording.
Tapos wala akong planong tumugtog. Basta gusto ko lang maglabas ng music. Hanggang sa merong mga FB friends na parang nag-message sa akin, "Sir, gusto niyo pong ng backup band?" Parang gano'n. O sige. At tanong ko pa nga sa kanila, magkano ba? "Hindi sir, libre lang po. Parang gano'n. Jamming. Tapos nag-jam kami hanggang sa finally, ayun, parang nag-jive kami. Nagsimula siya into JP Quezon and Company. Hanggang naging The Doom Rockets. Yun. Bakit The Doom Rocket? Parang we want something na astig pero cute pa rin. Parang our peg is parang Weezer, di ba? Parang Oo. Tapos parang yung additional ek namin doon, parang it's something positive na despite of the doomness or the doom, merong rocket na parang Get you out of of the apocalypse, parang ganun. I like it. Doom Rockets. Kung magkakabanda tayo, Stacy, anong Yan, maganda. tingin mo? Magandang tanong yan. Kasi nagkaroon kami ng banda nung high school eh. Drummer ako, vocalist. Oy. Ang pangalan ay haltang halata, Happy Pills. Okay naman. Okay naman ba? Pwede naman. Happy Pwede pills. naman. Meron lang may mga drugs, lang. Druggy. Psychedelic. Yun nga, parang naging foreshadowing nga ng mga mangyayari sa buhay namin. Happy pills. Pero thank you Lord. So I see you post a lot about legalism in terms of how Oy. you consume music. And that really speaks to me. What do you mean And it's legalism? interesting. May mga post siya na kasi yung may mga tao nagko-comment na makamundo yung tugtog na yan. Oo. Ganyan. Halimbawa, for example, maging specific ako. Parang Sige. nag-post ako kasi parang yung River Maya, parang na-invite ako doon sa kanilang pre-show. Kumbaga bago pa sila nag-reunion, may pre-show sila. Tapos To play. by God's grace, naimbitahan ako. Of course, meron doon parang photo with the band, ganyan. So may mga negats. So, nagpa-picture ako kasama yung River Maya. Diba? Kasi, I mean, musical influences ko rin sila, sila Rico Blanco. Tapos parang may mga comment na, "Ba't ka sumasama sa mga gawain ng makamundo? Yeah. You should be Light. You should be a salt and light in the earth. Ba't ka nakikisama? Paano ka maging salt and light kung ikaw mismo yung nakikisama sa..." Yan. I mean, Sabi naman. I got all those, How parang do you take it? comments. Siyempre, the usual route, parang i-analyze ko. Makamundo pa talaga ako. Sulat ko yon. Tapos parang i-analyze ko yon. Tapos hanggang sa nga na-encounter ko about legalism, about Christian liberty, pietism. Di ba? Parang ganun yun. Parang, these are the things you break down on your Facebook page. Yun. I love it. Because people think that just because you believe in Jesus and you parang yung napansin ko sa atin, kulang tayo sa comprehension and critical thinking. Yeah. Ano yung sinabi ng pastor sa pulpit? Yun. At saka parang inisip din ng mga tao na may template how to be a Christian. yun. May template na parang dapat di ka nagbabar, di ka sumasama sa mga ganyang musikero. Ako tumutugtog pa ako. So parang tumutugtog ka, tapos habang yung mga tao nagiinuman. How do you break it down? Comment. Ang kagandahan kasi, yun nga, parang if you know, kumbaga if you know that you're a Christian, you're free na eh. You're free to what? You're free sa guilt ng sin, you're free dun sa consequences ng sin, and you're free sa curse of sin. Parang that freedom, sobrang na-enjoy mo yon as a Christian. Parang yun yung gift sa'yo ni Lord. So imagine that freedom, kumbaga, I'm free doon sa consequences ng sin. At the same time, ako'y tumutugtog. Kasi nahihiwalay nila eh. Parang hiniwalay nila na parang tumutugtog ka sa sagiho, therefore hindi ka Christian. Okay. Diba? Versus hindi pa pwedeng ako ay Christian na tumutugtog sa sagiho. Ang nagiging issue kasi, the question lang naman is it inherently sinful na tumugtog sa bar? Okay, I see. Diba? Kasi we're not talking here yung mga bagay na clear-cut sins. Right. Adultery. Kapag wala tayong pag-uusapan dyan, kapag inagaw ko yung asawa mo, wala tayong didibatihin dyan. Yun. Makasalanan yun. It's a clear-cut sin. Nagnakaw ka, ganyan, nanakit ka. Pero when we're talking about A tumugtog lifestyle. sa sahigiho, nagsuot ng t-shirt na Nike versus pagsuot ng t-shirt na Cross. Ganun. na Team Jesus. Diba? They have this tendency na parang ikumpara yun. Na parang, alam mo, dapat yung suit mo na Team Jesus. Kasi yung platform mo, sayang. You should be preaching. So parang,
they have this parang invisible divide ng sacred and the secular. Yeah. But in fact, we're living in it. We're always gonna be tethering. Ako, ito yung take ko dyan na we're called saints biblically Oo. as believers of Jesus. We're called saints. Pero dito ka pa din eh. Oo. Sa Dito makamundong ka pa rin eh. mundong Tama. ito. Dito ka pa rin, Pati- nasa katawan Oo. ka pa din. Oo. Yeah. Pati yun nga, ang question lang naman is, sin ba na tumugtog sa... Parang, okay, Simply put sin ba tumugtog ng sagiho? Hindi. Sin ba kung makinig ako ng secular music? hindi. Hindi. Sin ba ako... Ito, sobra kasing ang laking issue sa akin kasi I'm an artist. Kasi nag-drawing lang ako ng Wolverine eh. Parang, alam mo, kasi may pangil si Wolverine eh. Tapos may ano, di ba? Sa demonyo yan. Hindi yan nakakalugod-lugod sa Panginoon. So parang as an artist, parang the topic of legalism is really plaguing the church. Na parang, alam mo, ang dami kong mga pupunta sa akin pag nag-art convention ako, art bazaar. Tapos sabihin sa sir, artist din po ako eh. Kaya lang po, ayaw po nila akong, meron din po akong banda dapat, pero parang sabi po kasi nung ganto ko, wag na daw po akong tumugtog kasi daw po makamundo. Tapos yun nga, parang I introduced to them parang this idea, this doctrine of Christian liberty. Parang may liberty ka na gawin yung mga bagay na not inherently sinful. I mean, that's the word eh. Oo, totoo. Parang not inherently sinful. Na parang the legalist will dictate na it's sinful kahit hindi naman sinabi ni Jesus na it's sinful. Oo. Yun yung Pharisee, yun yung legalist eh. Right. Labubo, demonyo yan. Di ba parang, okay, sinong nagsabi? Again, kaya nga sinasabi ko, if it's your conviction, Go for it. go for it. Kasi hindi tayo mag-usap ng conviction sa adultery. Yung sabihin ko, Yeah. may asawa ka, gumawa mo siya, kung conviction mo yan, di ba di tayo mag-usap ng ganun? Oo. Kung baga pinag-usapan natin dito, hindi clear-cut sin. Right. So, it is something na parang Medyo gray. Gray eh. trivial. Again, pag-drawing ng Wolverine, Yeah. parang ganun naman yung usapan natin eh. So, it's okay. Parang, again, it's not inherently sinful. Sinful. Ang ganda kasi actually, iniisip ko rin yan, na kanya-kanya convictions and you can't impose your conviction. Oo. Kasi ako rin nakita yun eh. Oo, May post ka rin oo, about oo. convictions na kung doon siya called and doon siya parang magagamit ni Lord, doon sa conviction niya na yon, sa kanya yon. Oo. Diba? Wag mo i-apply sa'yo. Like with me, ako naman, I'm so vocal about how I consume music because growing up, masyado akong idealistic about music and ginawa ko talaga silang idol. Idol talaga ng buhay ko yung mga favorite kong mga artists, ganyan. Tapos Sino ba to? I would Mga mimic. Hannah Montana, mga Ay, hindi. Hindi. Balik pa. Mas ano pa. Hilary Duff. Hindi, pero like nung nasa college na ako, yung mga Rihanna. party girls na Oo. parang singing about girls being a hot mess, yung mga Oo. ganyan na parang medyo slutty, ganyan. So, medyo in-idolize ko yun. And like, when I would consume that music, parang nagiging ano ko rin siya in my head. Yung nagiging mantra ko siya. Like, kunwari, gusto ko maging party girl. Oo. Papakinggan ko mga music, yung mga, ganun yung lyrics. Oo. Maiinom ka, mag-drugs ka, magpa-party ka. Maboboys ka. ganun. Voice ka, ganyan. And so parang, the more I listen to it, the more I would embody it. Oo. Pero ngayon, na parang syempre may awareness na parang, no way, ngayon, ang stance ko dyan is, what I listen to directly affects my soul. Kasi nga, nasanay ako na gano'n yung programming ko, ganun ko ginamit yung music. So now, I'm very careful, like, I'm so averse na sa worldly music. Like, you know, pero hindi ko rin naman siya, hindi naman ako tatakbo pag nakarinig ako ng Doja Cat. Alam mo yun? Parang, may mga ganun na sobrang legalistic na parang tatakpan yung ears. nasa mall, tapos tumugtog doon sa Diba? speaker ng Parang- mall, parang secular. Takpan mo yung tenga mo. As in, Grabe. ang nakakaisip natin, di ba, joke to, pero may mga ganun talaga na legalistic Yes. na na mga Christians eh. Pero is it really, okay, kasi ganito, ako naman, ang take ko dyan, I cover my eyes when there's a sexy scene because I've really struggled with pornography. Is it legalism or is it me Yun just nga, context is, I don't think Ah. you're being a legalist if you do that. Pero you know yourself too na parang makakita ka lang mamaya, magporno ka na. I think pag inimpose mo sa iba yon na parang Dun yun nga yung Oo, sinasabi mo, oo. Lili, na ikaw takpan mo yung mata mo ha, pag may sex. kasi parang doon nagiging legalistic yung ano. Pero eh. kung personal conviction siya, Kasi for example, that's okay, I get. ako I read mga articles about Aleister Crowley. I mean mga yes, mga yes. Satanists. Oo. 'Di ba? Parang and I'm reading it
scholastically. Oo. Right. Diba? Understood, yeah. I still do listen to yung mga satanic na mga music. Okay. Pero I listen to it as the technicality, the recording of the Yes. drums. So parang merong is parang okay. And again, it's my conviction kasi parang masasabi ko na parang di ako apektado at hindi ako Hindi na dadala. o parang objective listening. Yung sabi ko sa mga Yun, anak ko, yun. objective listening. Nakikinig ako, nagbabasa ako ng mga kabala. Pero alam ko, nagbabasa ako ng evolution. Darwinism. Okay, basa ako. Pero kasi sa iba, sasabihin nila automatically what you're Mali doing, yan. reading books ni You shouldn't Charles feed Darwin. your mind ng mga ganyan. Listening to this whatever band or whatever or na parang Watching this show or whatever. doon nagiging legalistic na parang yung conviction niya siguro siya naapektuhan siya pag nagbasa siya ng Charles Darwin baka nako-convince siya nga galing tayong monkey. Di ba? Ngayon pinapasa niya na sa iyo dapat hindi. Dapat hindi mo na gawin 'yan. Ako naapektuhan. Parang okay, ikaw naapektuhan. Pero ako kasi hindi. Pero di ko rin ipo-force sa'yo na magbasa ka. Since nagbabasa ako. Understood. Doon pumapasok yung sa legalism . Parang you're imposing na your personal conviction and parang calling. Kasi parang marami ako na-experience na ganyan . Ba't di ka tumutugtog sa church? May talent ka sa music. Ayan. Hindi mo ginagamit sa Panginoon. Di ba? Parang ganun yung nila . Hindi mo ginagamit sa Panginoon. Sayang ang talento. Yeah. Diba? Tapos parang, hindi po, actually, I do gospel song. I do Christian songs. I record it and I upload it on Spotify. Ay, hindi. Dapat doon ka pa rin sa church. Diba? Parang, kung lahat ng musicians ay pupunta doon sa church at punong-puno na yung pulpit ng musicians. Kumbaga yun nga, parang, I'm called to do this. The legalist kasi will impose na dapat ganito. Alam mo, dapat di ko nagdodrawing ng Wolverine. Right. Nagdodrawing ka lang dapat ng mga Noah's Ark. I remember a quote from Vodi Bokam, one of my theological heroes. Sabi niya, the gate to heaven is already narrow. Don't make it tighter. Yeah. Diba? Yung parang ang hirap na makapasok. Ang hirap na nga nitong buhay Kristiyano na to. Extra pa. Dadagdagan mo pa ng extra bigat. Yeah. Diba? Correct. Now I understand. I used to be like that as a young Christian. Oo. Parang kakilid stage din ako . Yung dapat hindi lahat kayo mali. Ako lang saved. At kayo sumunod sa akin. Dumating din ako sa ganyan kasi parang naniwala ako na parang Christian doctrine ng backmasking. Yeah. Diba? Yung mga ganun mga backmasking. Alam mo, hanggang ngayon, kabisado ko yung mga mga Illuminati, MK Ultra. Yan. Ano tong website na to? VigilanceCitizen.com. Ay, nako. I love that website. Scholar ako niyan. Pero nakakaano din pero yung danger niyan is, it also becomes an obsession to keep knowing. Oh. It takes time from actually reading the Bible or actually, creating spiritual disciplines. Kasi parang ako, hindi, at least alam ko to, not everyone knows this. Parang nagiging special revelation na parang ako alam ko. Kaya parang yung legalistic, yung Pharisee-like, parang nagiging napapop off ka . Alam mo ba na inaalay nila sa demonyo yung plaka bago nila i-release yan sa market? At inuutusan nila ang mga demonyo na pumasok sa bawat CD. Diba? I mean, ridiculous pakinggan, diba? Pero may naniniwala sa ganun. So parang i-impose nila sa'yo na, kaya wag ka nang bumili ng secular music. Yun yung nagiging problema sa legalism. And yun nga, sinasabi na legalism is the enemy of the gospel. Kasi diba, parang the gospel, parang it's not about your works . It's not about your performance. Diba? Parang salvation is through Christ. Sa legalism, biglang nakadepende ang salvation mo sa performance mo. So kung ikaw ay nakikinig ang example nga parate, parang Yoyoy Villame, Butchikik . Na talagang, di ba, parang sige, wala talaga yun . Parang kung sa point of view ng legalist, that's a waste of time. Ang pinapakinggan mo, rubbish na mga blubbering, boing, choy lang, di ba? Parang, that's a waste of time. Instead of listening to Butchikik, makinig ka na lang ng Hillsong, Hallelujah. Diba? Parang that kind of parang legalism, parang it's plaguing. Yun nga, parang kasi it's all about your performance.
Yeah. So parang feeling mo, superior Christian ka kasi hindi ako nakikinig nito, hindi ako kumakain nito, wala akong Right. ganto. Legalism kasi, no matter how stringent you are with these rules of do's and don'ts, sabihin natin 10 commandments, the spotlight is still on you. There's still not much room for reliance on Christ. Oh, yes. Yun eh. Parang ako, that's what I'm trying to also understand in my faith na it's not Jesus saying, gawin mo to and then I love you. It's you're already loved. Nasa iyo na Oo. lahat. God has already given you all the good things you need to do every good work on this side of heaven. And as a performer, as a earner, dahil meron tayong mga wounds in our childhood and 'di ba? Akala ko talaga na yun eh. You have to do and then the release of Yan. grace will happen. Ganun nga yung nasa idea nila na parang kailangan kong gawin to. I'm obedient, And hence again, the blessings. we're not talking about 10 commandments. Kasi Oo, pag sinabi mong oo. adultery, di kita kukontra yan eh. Ito yung mga Oo. trivial stuff eh. Huwag ka makikinig kay Michael, huwag ka magsasayaw ng moonwalk. Kasi alam mo ba yung moonwalk eh, sayaw ng demonyo. Yeah. Again, Oh my God, demons down there. ridiculous pakinggan, di ba? Pero parang there are people na ganun yung paniniwala. But what are your parang hard convictions when it comes to music? Lyrics pa rin. Parang, ito bang music na to is parang celebrating or parang affirming tong mga ideologies na mali. Pero again, di ko sasabihin sa'yo na porket pinakinggan mo yan, nagkasala ka na Nagkakasala. automatically. Yun yung Right. problema eh. Kasi parang pwedeng pinakinggan ko siya kasi gusto kong malaman yung content. Oh. Or Diba? yung technicality nga. Again, kung musician technicalities, ka, recording. Diba? Di ba? Parang pwede naman siya eh. Sabi ko sa mga bata, ang tawag doon, parang objective listening. I like that. Parang scholastic. Yeah. Ano lang, parang Learn. to learn. Kasi again, sa bahay namin, may libro about Charles Darwin at may Bible. At di ko pinagbabawalan na huwag basahin. Susunugin ko na nga yung Actually, you know what? I evolution think of man na yan. There's much more danger when you paint the world in that Over-spiritualizing it. yung parang, Oo. wouldn't you want to raise children who have that kind of critical mind? Yan. That can discern Yes. and absorb information without allowing it to Corrupt distort or corrupt their beliefs, diba? Yes. Yun eh, na minsan kasi some parents mean well, they wanna protect, they wanna Oo. create this Bubble. hedge of protection. Yan. Diba? Pero at the end of the day, you create naive children. Yes. Yeah. Yun ang tawag ko sa ano, parang Christian naivete. Ang ganda nga. Yun ang tawag ko na parang hindi yan wisdomful, hindi yan wisdom. Yeah. Naivete yan. Right. Oh, tapos yung recently na pinopost ko na parang some people are basing yung paano mamuhay as a Christian to the testimonies. Na parang Oh my gosh, I was just thinking about that. testimony niya yun eh. Oh. Again, yung example ko sa aking previous na pinost, meron siyang Christian na ang conviction niya ay hindi siya magpa-fire ng empleyado kahit ninakawan siya, kahit 1 million No pa firing yan. policy. No firing policy. And it's very good. I mean, kung yun ang conviction niya, di ko kukontrahin yun, Kung yun ang ministry at calling saludo niya. ako sa'yo. Right. Pero kung merong isang Christian na businessman na pinili niyang mag-fire, not necessarily na yung businessman na yon ay inferior Christian compared doon Yes, sa yes. hindi nagpa-fire. Oo, correct. And that's another case of legalism. Na parang binabase nila doon sa testimony na may nag-testimony, nabangga raw siya ng kotse tapos hindi na daw niya pinagbayad. Eh. Dapat ikaw, ganun din. So that's another kind of legalism. Correct. Right. And I think the way God reveals our next steps in how we navigate these trials is very personal. Yes. If it's not revealed to you, don't take my testimony as the final word, Yes. diba? Parang, unless pinagpe-pray mo and you're looking for a sign and obviously like the hand of God allowed it na yun na yun. Pero, totoo tama yun na ito yun. Ito yung isa sa mga things na I really struggled with. Na, Yan. bakit yung testimony niya, parehas kami ng kwento, pero yung akin, yung kwento ko defeated pa din. Bakit siya, wala na dun? Yun. Parehas naman kami ng struggle Parehas naman kami ng background Diba? Now, it becomes pietism. It becomes me versus you instead of me and the Lord. Yeah. Righteousness na rin. Oh, Na you yeah. want what's not yours, pero dahil sa kanya nangyari, dapat sa'yo din. I think there's a way where we can share our stories with the reality of sin still
very much present. Oh. Without saying na, hindi, defeated na tayo forever dahil may sin. Hindi, pero reality siya, di ba? We're not gonna be sinless on this walk, in this journey on earth. Pero, ang sa akin is, let's leave room for that reality. Correct. Diba? Na as much as I hate my sin with pornography and I struggle with it, I'm not gonna say forever defeat. Alam mo yun, yung parang graduate ka na sa sin. Ayun, lagi kong term Sa yun. mga Graduate na ako dyan. testimonies, yan. When I was a younger Christian, lagi kong sinasabi, oh my gosh, graduate na ako dyan sa mga boys na yan. And then come my 30th year on this planet, I'm back at Struggle ulit. square one. Oo, na parang Yeah. instead of me magnifying God's grace, it's now me condemning myself. Na Yo. dineclare ko na nag-graduate ako dyan eh. Yo, Bakit ngayon? Nandito Nandito ka na na naman. naman. Nandito ako. Diba? Correct. But when I look back, parang if I really dig through the scripture and how Jesus gave us everything that we need spiritually, ganun talaga eh. Parang reliance eh. That's Reliance. where faith and grace and mercy comes in. Parang I can't keep basing it on my own declarations na nagiging ano tuloy siya. Yes. Manifest mo, claim mo na. Diba? Now it swings that way na sinabi ko na eh, bakit ginagawa ko pa din. Akala ko ba words have meaning? Akala ko ba words have power? Diba? Pero I guess that's it na tama yung sinabi mo. It's all about how God reveals personal convictions it's a personal to us. conviction. And not be so, dapat ikaw din, diba? That's why may mga ibang church na they're not really parang into testimonies sa pulpit. Agree. Ako, Diba? May mga ganong personal. church na parang yung testimony nyo, parang pag-usapan nyo lang. Share mo na lang. Pero parang Personally. hindi ako Mag-spotlight. mag-spotlight ng Correct. isang businessman na hindi nagpa-fire. Kasi baka Right. dahil nasa pulpit, baka isipin ng mga tao, Dapat ganon. so this is the gantong paniniwala ng church na to. May mga And ganon sadly, din. ganun kasi yung Philippine culture eh. Kung kanina yung spotlight, wow, it's so real, it's so true, it's final, it's all encompassing, 'di ba? Na I know the church mean well when they do that. Na testify ka, share mo yung goodness ng Panginoon sa iyo. Pero meron kasing nagkakaroon ng spiritual elitism eh. Yeah. Na kung wala ka pa dun sa pulpit at hindi mo pa na-share yung kwento mo, uy, kailan ka magte-testify? Ikaw, tagal-tagal mo na dito. Yan. Diba? Na parang now there's pressure. Now there's pressure to perform, especially for someone like me who likes to earn grace, to earn love, to earn these things. Correct. Yeah, I get May, that. may ganun ngang factor eh, na parang, pati yun nga, parang nagiging, since nga nasa pulpit, parang nagiging, nasa internet pa, di ba? Yung, kumbaga, halimbawa, yung pinagdadaanan mo, yung nga pinagdaanan nung nag-share, tapos parang i-recommend, alam mo, gawin mo rin yun, huwag ka rin magdemanda, huwag ka rin So parang, di ba, that's another case of, of legalism eh. Oo nga, no? Right. Oo nga, no? Actually, I think I've also fallen into that mindset of naivete na akala ko rin eh, kaya nga nung nag-post ka about this topic, akala ko kasi pag Christian ka, forgiveness means you don't pursue the Justice. consequences or the justice of if someone wronged you or someone, you know, parang ninakawan ka or may injustice na ginawa sa'yo. The Christian way is forgive mo na lang, hayaan mo na si God dyan. Hayaan mo na, si Lord na bahala Really, dyan. now I look back, no, you can, like what JP said, na you can forgive but also pursue legal action if that's what God, alam mo yun, parang if doon talaga dapat dalhin. Diba? So Actually, yung nga, parang objective lang. Diba? Objective lang. I mean, the way I discipline my kids kapag meron silang ginagawa, parang yun nga, sinasabi ko, ano talaga, as in, overt sinasabi ko, okay daddy's, totoo to, alam to mga anak ko, kung nanonood sila, sabihin ko, okay daddy's not angry, look at daddy. Daddy's not angry. But may ginawa kang mali. Okay. At ang rule natin, pag ginawa kang mali, I will spank you. Okay, look at daddy. I'm not angry. I'm not angry, ha? Not angry, but I have to do this. Okay, papaluin ko siya. Okay. Going back, pwede naman ako magdemanda na, I'm not angry, ha? I'm not angry. I love you. I love you. But I have to do this because this is the law. Parang pwede naman siyang... Pwede siya to come Separate. from a place void of hate. I think yun yung struggle ng maraming Christian na porket iniwasan mo siya, alam mo, halimbawa, may meron kang toxic na narcissistic Ay, nako. na narcissistic Boss. na boss or kaibigan.
or kakilala, narcissistic. Siyempre ikaw, parang uma-acting ka na parang, okay, alam kong toxic sa akin to, and baka nga kapag makihalubilo pa ako sa kanya, baka pa magkasala ako, might as well, i-distance ko yung sarili ko sa kanya. Right. Okay, di ba? Parang ganda, di ba? Pero some people will think, that's very unforgiving. Alam mo, ano ka na lang? Be the bigger person. Oo, ano mo siya? Kasi love is ano, di ba? Ang mga love. Again, parang naivete na parang, okay, pwede akong mag-forgive. Kasi kung sabi ko, rest assured, hindi ako galit, hindi ko siya, ayoko nang maging may masamang mangyari sa kanya. Pero me distancing myself sa kanya, is alam ko harmful. And parang part of me being a good steward, a steward of myself and my mental health. Wisdom yan eh. Diba? Oo. So parang parati nila ini-equate na since ganito ang ginawa mo, since nagdemanda ka, hateful yan. Since finire mo yung empleyado na hateful ka, hindi yan loving, that's unchristian. And I think that's the plague na parang kumakalat with parang evangelical circle na parang naging executional, parang naging show off, naging superficial. Yeah. So everyone is excited to perform. Yes. Alam mo, sinapak niya ako pero after nun, niyakap ko lang siya. Parang alam mo yun, parang that's naivete. But is that really what you needed to do at that time? Diba? Yun eh. Or baka kasi parang you just want to appear Virtue signal. holy. Holy and Christian. Na parang it's testimony worthy. Yeah. Na versus yun nga, parang when you start kasi to think na testimony worthy, parang delikado rin siya kasi parang yun na maging superficial Put ka on an act. I think at the core of it, it's an issue of abiding instead of social pressure Yun. from the church. Or when you want to start mimicking those around you. Yan. It's good may value siya. Hindi ko sinasabing, kunwari na-inspire ako sa taong to na I wanna emulate Yes, that. may value naman yun. Pero kung yun na yung nagiging focus mo, instead of your personal time with the Lord, your Bible reading, how the Lord speaks to you and what He calls you to do, may mali na eh. Oo. Kasi nagiging, yun nga yung, I know I'm not cookie-cutter Christian and I will never be. But in my relationship with the Lord, I'm still trying to navigate what it means to be a child of God. Yeah. Diba? I remember a friend asking me, why are you a Christian? Yeah. And I'm like, simply put, because mawala na lahat sa akin, ito pa rin yung title na kaya kong itago. Mawala kapatid ko, hindi na ako kambal. Mawala nanay ko, hindi na ako anak. Alam mo yun, all of these mawala na akong trabaho, wala na ako sa PR. Yes. But all of these things I cling on to. One thing that will Forever. be Last forever. Yun yung Ever, Jay. eternal. Parang eternal to. Everlasting. Ito mabibit-bit ko to hanggang kamatayan ko. Anak ako ng Diyos. And I think that's it. Parang that's the world we're trying to navigate. Now we're sinners, but also saints. We're children of our parents, but also child of God. Alam mo yun? Yes, It's Alam mo, kasi nga parang nagiging performance-based din talaga, no? Yeah. That's why, yung simula ako sa social media, parang comfortable pa ako na Christian content creator. Yan. Parang comfortable ako. Okay. Pero alam mo yung tumatagal, Ano? parang nagiging motivation ko, parang pagkagising ko, ano bang something Christian na pwede kong i-share ngayon? Wow. So nagiging, yun yung Performative na. performative and parang slowly, parang napiplague, branding na siya. napiplague ka na yung branding mo is Dapat Christian Christian. content creator. Right. So parang pumasok ako ng restaurant, ano bang something Christian na pwede kong ano rito? Yes. Tapos parang, ang kape. Ang kape ay... Parang Trinity yan. parang May asukal, parang may kape, may pinipilit mo nang maging Christian kasi nga Right. parang because of the title Label. Christian content creator. Kaya parang kung napapansin nyo, yung mga nagpa-follow sa akin, dumating sa point na I really discuss, I am not a Christian content creator. I am a content creator who's a Christian. Yeah. So ngayon parang I have this freedom na nag-reunion yung Blur, yung banda. O i-post ko. Ang galing ni Graham Coxon, ang galing ni whatever. Yeah. Parang I don't have that pressure. I like I don't have that pressure na to be Christianist all the time. Oo. Na parang mali din. Kaya parang minsan na may misinterpret as baka mundo yan. Blur, Oasis,
Yun na yung mga banda ng mundo. Na parang hindi because it's not a branding. Kasi madali. Oo. Sobrang madali na parang gawin mong branding ang Christianity. Of Na parang course. lahat i-over-Christianize mo. Tapos parang, Of course. ano bang something Christian ngayon? Umuulan. Ang ulan. Pinapakain ni Lord ang mga halaman. Kahit na ako yung na-traffic, pero masaya ako. Alam mo, you can Christianize everything. Natural. Because of that, parang I have that freedom na I don't have to sound and look like Christian Right. all the time. Na akin, Okay. Yeah. But Andyan na of rin course, with the territory and the platform, come the haters, diba? Parang ano yung first wave of negative criticisms mo online and how did you deal with it? siguro yung, again, yung being in a band na tumutugtog ka sa Giho or nanonood ka ng concert ng River Maya. Alam mo ba na yan ay Makamundo? Yung mga parang unang bagsak nun eh. Kumbaga parang kasi nung time na yun, parang overflow lang ng heart na you talk about the faith and Christianity, di ba? So, darating sa point talaga na parang magiging consistent ka doon. Biglang magkakaroon ng River Maya. Parang siguro, tingnan ko rin yung paano nila isipin. Parang Disconnect yung optics na. inconsistent. Diba? And this Christian guy is inconsistent. Parang ang term pa nga nilang parang yung isang paa nasa secular, isang paa nasa Kristiyano. Mga ganyan. Gosh, yeah. Siguro yun yung parang nagkaroon ako ng hit. Sa initial, ano na yan. Oo, doon sa posting na yun. Na parang, yun nga, parang doon ko rin na nalaman about Christian liberty. Na sadly, hindi siya pinag-uusapan sa mga church. Yeah. Di ba kasi pag may nagtanong ka, what is Christian liberty? Parang they don't know about Yeah, it. they don't know. Di ba? Parang yung nga, pietism. Tapos ang pagkakaintindi nila madalas doon sa verse about stumble, yung kay Paul, yung about eating meat. Ang pagkakaintindi nila ng stumble is magkakasala yung weaker Christian. Oo. Na parang hindi ganun yung ibig sabihin ng weaker Christian doon sa verse na yan. Kasi pag ina-explain ko sa kanila, parang iba naliliwanagan, tas parang iba naman parang hindi. Itong paniniwala namin. Kasi ito, when we talk about stumble, di ba sinasabi na, Don't be a stumbling block. nakaka-stumble ka. Stumbling block, nanood kang River Maya, nakaka-stumble yan. Hindi yun yung context ng stumble doon sa verse na yun. Yung stumble doon, kasi ang iniisip nilang meaning ng stumble is na-offend. Di ba? Or you lead them to sin or something. Or you lead them to sin. Hindi eh. Parang yung stumble doon, di ba, ang context nun, meat. Di ba, parang, Kung yung isa kumakain ng meat. kumbaga parang, mga meat na binigay sa idols. Na parang, hindi naman, kumbaga nilinis na ni Lord yan, pwede mo na siyang kainin. Hindi siya sinful, hindi siya bad, okay siya. Okay. Kumbaga pag yung, di ba kaya nga ano yun eh, parang ang title nun parang the strong, weak Christian and weak brother, strong brother. Yung juxtaposition nun. So ikaw na strong, alam mo na I am free to eat this and Christianity is not about what I eat or what I drink. Put in my mouth. Ayun yan eh. Klaro na sa'yo yan. So ikaw, sa conscience mo, okay ka na hindi kumain. Okay ka na kumain. And then ito yung weak brother na parang ang thinking pa rin niya, kahit hindi naman sinful na kumain ng meat na inalay sa idols, ang nasa isip pa rin niya is masama yun. So, ang sinasabi doon na baka ma-stumble siya is baka kumain siya nung meat kahit sa conscience niya, hindi pa clear yung reason kung bakit free ka na kumain nun. So, yung stumble. So, nag-gets mo yung stumble. Parang sa stumbling block, we're not talking about clear-cut sins. Hindi yan yung, alam mo, dahil sa'yo nag-adultery siya. We're not talking about adultery. We're not talking about idolatry here. We're not talking about things sa Ten Commandments. We're talking about conviction. Right. We're talking about things na hindi naman sinful. Like eating meat. Na mapapa-eat siya kahit na hindi pa niya fully hindi pa niya naiintindihan. Kumbaga, kumakain lang siya dahil sa'yo. Hindi pa niya naiintindihan yung freedom niya na meron siya. Na again, kung kakainin niya yon na hindi pa niya naiintindihan yung freedom niya na yon, parang hindi siya nag-act in faith. Parang wala lang. Dahil Ginaya ka lang ginaya ka lang niya eh. Hindi pa niya naiintindihan yung freedom.
So yun yung context ng stumbling doon. Kasi yung stumbling in the way it's misinterpreted is nilure mo to sin. Nilure mo siya into sin. Parang, Or halika. naging role, You naging played role the model role, ka, oo. tapos Oo. ginaya ka, gano'n. Di ba? Hindi naman. So again, di ba nagiging stumbling. Una, again sa mga comment section na parang hindi po ganun ng context ng stumbling dyan. Hindi po ganyan ng stumbling block. Hindi po yan babalik ka sa sin. It's all about the conscience. You doing things na sa conscience mo masama pa rin dahil nga ikaw ay new Christian na against your conscience. Pero yung let's make sure na yung bagay na yun is not naman inherently sinful. So nakita niyo kung paano nila parang yung misinterpretation pati yung twisting ng stumbling block Yeah. na parang Maliit lang pero... Tapos naging yun na no? Parang yun na. It's just fixed into everyone's vocabulary na yun na yung meaning. No? nakastumble ka, makakastumble. Kung ka manonood niyan, huwag kang magpo-post ng mayroon kang sunmig light. Yan, Makakastumble ka niyan. Di ba? You Parang, know, I super understand kasi parang minsan din, I'm very vocal about my faith online. But then, you know, sa work niya kasi in PR, we get invited to, well, she gets invited. I'm the plus sa one. mga bar, Sa mga bar, syempre to taste cocktails, ganyan. And the context is so different from before na sinostro ko yung Red Horse, ganun, para malasing agad. Ngayon, it's just really like proper cocktails to taste, ganun, to enjoy. And the other day, parang, I was looking at my stories. Tapos parang may mga Christian post. Biglang next post, nag-cheers kami ng, we have siblings from our father's side. The first time namin lumabas as siblings. We were just drinking and eating, ganyan. Parang isip ko noon, you know what, if someone siguro sees this, they would be quick to judge na, kala ko ba Christian, pero gawain ba biglang yan ng mga isang Kristiyano? nag-cheers, nagsha-shots. Pero now I'm more also learning to be secure in myself and in my identity na, hindi siya, we can't be legalistic in that sense na, nagbar lang, kasalanan na. Parang, but the intention there was to spend time and bond with our siblings. And to just, also, I think motivation plays a big part and knowing your weaknesses. Oo. Parang if you have the propensity or if you have that tendency to abuse certain, Yan. you know, Yun yun parang licentiousness pati liberty. Di ba? Yun yun parang yun yung end spectrum endong spectrum Yeah. So parang, again, you have to be in the middle. Alam mo yun, parang, Yeah. I remember Matt Chandler, one of my, ang hilig ko sa mga quotable quotes. Yeah, no, but maganda yan. He said in one of his preachings na sex, drugs, and rock and roll are good gifts from God. It's humans who perverted it. pwede. And I'm like, Pwede. makes sense, ha? That makes sense. Oo. Yeah. If you think about it, parang lahat naman to binigay ng Panginoon para sa enjoyment natin and glorification niya. But within certain But within certain Baka, confines kasi. baka ma-misinterpret kasi parang klaruin mo ano yung drugs. Okay. Ano yung drugs? Baka Yung sabihin drugs, nila. parang ano yan. Yung mga, hindi niya clarify but the way I understand it is, kunwari, the provision of the Lord for healing or for aid in our physical bodies. Humans really went to the extreme Diba? Para kunwari, the coca plant. Let's just say, it's a good gift. Pero pag dinala mo dun sa extreme side, Parang cough syrup. ayan, Pwede scissor, mong tunggain pwede yun, mo di ba? gawing scissor. Pero, Kapito. kaya gift, yun. Para lang Yeah. klaro sa ating mga Para televiewers, clear. Thanks, para walang JP, for the bashers save. na, Yan. wala- Okay, thanks JP for the save. Yeah, but siguro as we wrap up, I wanted to ask you, what would your wisdom be? Parang a piece of advice you can give to those who are Christians who are wanting to be in the ad industry or the music scene. What words would you impart to them as they Navigate. jump into that into those industries? Nako. Okay, nung time na nag-struggle ako, sabi ko sa sarili ko, parang, Lord, ano bang gagawin ko? Parang, siyempre nung time na yun, parang gusto mo pa rin magstay sa industry. So sabi ko nga, it's either pumili ka ng isang ad agency na parang, aligned with your ideology. Or at least maiintindihan yung ideology when pag sinabi mo, hindi po ako gagawa ng ad sa sugal. Alam mo yun? Yeah. Na maiintindihan ka. Ang conviction ko po na hindi gumawa ng ad sa sugal, okay lang po ba? Kumbaga parang sa simula't simula pa lang, parang i-clear mo na about your faith. Maging vocal ka na. Klaro mo na lahat. Hindi po ako hindi po ako mag-scam ad. Hindi po ako
ganito po yung motivation ko. I mean, kaya nga parang it helps na parang you are vocal on your social media. Kasi yung mga HR naman yan, Silip eh. sumisilip na yan eh. So parang it helps na parang hindi ka na mag-explain. Ay, ano, hallelujah, praise the Lord yan eh. Yung empleyado natin na yan eh. So, diba? So parang less explanation. Tapos pag nagpaalam ka na di po ako gumagawa ng ad para dyan eh. Parang alam nila, consistent ka from your social media. I think maganda yon. Pero sa ngayon, another payo ko is if you want to go to advertising, marketing, whatever, parang better start your own thing. Start your own company, start your own agency, start your own content creation. Consultancy. Whatever. O kasi yun yung sabi ko, Lord, meron bang ahensya? Diba sabi ko dati, nag-message tayo, Lord, meron bang ahensya kung saan pwedeng kung Christian na ad agency? Hanap. Tapos parang, again, di ko alam pero parang sa paghahanap ko, wala akong nakita. Hanggang sa dumating sa point, Lord, gusto niyo ba ako na lang gumawa? Ako na lang gagawa, Lord. Bigyan niyo ako, i-empower niyo akong gumawa. Establish ako ng ad agency with a Christian. Pero, yun nga, parang, ngayon, wala akong ad agency. Pero masasabi ko na parang, in a way, I'm still an ad man. Ang tawag ko nga dito sa sarili ko ngayon is parang advertising 2.0. I'm still into marketing. I'm still into creativity. I'm still into creating. But right now, yung creating ko is me. On your own terms eh. Oo. Yeah. Kumbaga parang content ko, ako yung creative director dyan. Ako yung executive creative director. Ako yung CCO dyan. Diba? Sa drawing ko, parang ganun. Parang, and it helps as a Christian to be independent. Again, if your conviction is to be in ad agency, we will not be legalistic na sabihin, dapat gumawa ka ng sarili mong ahensya. Diba? I will not be that legalistic. Pero sa experience ko, laking tulong if you're on your own. Kasi, pwede akong tumanggi. Baba, meron na nangyari na meron nag-offer, ganto, pero para sa ganto. Sorry po, pero hindi po ako tumatanggap ng ganyang trabaho. Na ang hirap kapag nandun ka sa isang ad agency, yun nga, ikaw lang art director dito, sinong gagawa nito? So yun, pumunta ka sa ahensya na pwede kang mag-cascade. Kumbaga parang not bigoted enough, not narrow-minded, not parang open-minded para sa belief mo. Or, na ito yung mas recommended ko, gawa ka na lang ng sarili mo. Gawa ka ng sarili mong kumpanya, ad agency. Pagdating naman sa music, again, may freedom tayo na gumawa ng music. Ito yon. Ang problema lang is, kumbaga, I believe na kahit anong genre yan. Kahit gumawa ka ng Christian song na metal, okay yan. Kahit gumawa ka ng Christian song na kundiman, okay yan. Nagkakaproblema lang tayo sa akin, if we're talking about worship song. Yes. Na parang congregational worship. Kasi alam mo, kahit ako ganun ako kahit nakikipagslaman ako sa mga concert. Pero pagdating sa corporate worship, parang iba yan. Iba yan. Di tayo dyan pwedeng di ko pwedeng itrato yan as concert. Kasi kung gusto ko magslaman at magtatatalon, pupunta akong concert. Napupunta. There's a distinction between Christian music and worship music. Yes. Diba? All worship music, not all Christian music is considered worship music. But worship music is considered Christian music. Yeah. Ako yun eh. Yung correct. Dati kasi inisip ko, hindi, Christian song to, so I can use it for praise. Yan. Na hindi. Pero hindi. Mali pala yun. Oo, yun. So, parang you have that freedom. Tapos yun, if you want to create song, kasi ito rin yung, parang tinitira sa akin Ba't gumagawa ng kanta about, yung Pizza. Or pizza or whatever. Ba't ganyan? Pizza party. Ba't gumagawa ng ganyan? Na parang, again, as long as it's not inherently preaching na mga masasamang sinful ideology, I can create songs about Mickey Mouse. Mickey Mouse eating cheese. Diba? Parang kaya naman Parang hindi, kasi ang isip lang nila, yun nga, if you're an artist, mapa-drawing yan. Diba? Yun nga, parang kasi may painting ako sa bahay na yung ngayon si Vomit Boy. Ano to? Napaka-negative nito. Dapat lagyan mo na lang to, ang lagay mo rito yung Bible verse na lang. So may ganon na parang,
again, ang kagandahan sa being a Christian is you're free. You have that liberty. Amen. You have that freedom. You are free in Christ. Parang not to do sinful things. Kaklaruin ko. Not to do sinful things. But to do things. And I think being free in the Lord and embracing that freedom, not to do sinful things, makes you freer pa eh. Yes. Yun eh. Ang sarap kaya, di ba? Parang, okay, kasi you can argue na parang, kasi sasabihin nila, di ba, parang, dapat yung edifying, or dapat glorifying. Ito na lang, yung sinagot ko sa sa comment section, sabi niya, dapat hindi ka na gumagawa ng ganyang art, hindi ka na gumagawa ng ganyang song. Kasi dapat lahat ng ginagawa mo dapat is glorify the Lord. Leading other people to the Lord. Wow, what a heavy Pero burden. di ba parang sounds holy. Sounds holy. Sounds right. Yeah. Sounds holy. Pero sabi ko, okay, right now, meron akong advertising job sa isang toothpaste brand. At ang trabaho ko is to lead other people into this toothpaste product. Right. Obviously, dun sa advertising na ginagawa ko, wala dong all glory to God. Walang ganon. Ang sinasabi doon, bili kayo ng toothpaste na to, may fluoride, whatever, 40%, whatever. Am I sinning? Kasi I'm not leading other people to Jesus. I'm leading other people to the toothpaste. Right. So am I sinning? So parang ganun. Kasi yun nga, no. Kasi I'm a Christian who lead other people to the toothpaste. So hindi na, again, yung sayang identity, hindi nabubura yun eh. I'm a Christian na gumagawa ng bonsai. I'm a Christian na gumagawa ng kanta tungkol sa pizza. I'm a Christian, yung sabi mo kanina na hindi to, eternal to, hindi to mabubura sa akin. So parang same din with being an artist. Na yun yung identity mo eh. So I'm a Christian na nag-bungee jumping. I'm a Christian na nag-drawing ng Wolverine. Hindi ka nagiging Christian kung nag-drawing ka ng Wolverine at Or not. Or not. at kung gagawa ka lang ng David and Goliath. And Yeah. I think, at the end of it, if you're excellent in the things God called you to do, Yan. that's you being a Christian in that moment. Yes. If you did that advertising work for that toothpaste brand with Excellent. everything that you know and all your expertise applied, Yeah. that's you being a Yes. Christian. Work heartily for the Lord, sabi nga. Correct. diba? So you don't need that superficiality na, client, dapat. pwede bang lagyan ko to ng all glory to God sa ilalim? Maliit lang. 6 points lang. Diba? Parang you don't need that. Parang, you don't need to perform and parang show to the world. Yung nga, the performative Christian na legalist na. Again, sabi ko kanina na Christian content creator na iniisip ko na lang Lahat lahat. Christianized. Paano ba maging Christian ng kape, ang microphone, ang wood na to, di ba? Yun. Solid. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank We're you, so sir. happy we Yun. finally got to sit and chat. Okay, salamat din. I'm a fan. Baka sabihin na naman nila, nakikinig, fan ka, that's idolatry. Di ba? Legalist. Pero I'm a fan. Parang marami akong natututunan tuwing naglalakad ako sa village namin. Ang sound trip ko kayo. Oh my gosh! Tapos parang isa sa mga importanteng natutunan ko sa inyo is yung unless na hindi mo i-confront yung pagkakamali ng magulang mo, hindi siya ma-cure sa next generation. Wow. Na kasi ang reason kaya mo hindi kino-confront kasi magiging ungrateful ka. Yeah. Magiging ano ka, di ba? Parang negats Ingrata ka. negats. Oo. Alam mo ba yun ang nag-alaga sa'yo mula pagkabata, Yeah. tapos kaya sabihin mo mali ang ginawa niya na siya ay kumabit sa, di ba? Unless na parang may acknowledgement, Right. kung hindi man sa kanila, at least ikaw na anak or apo na mali ang ginawa ni Lola eh. Yeah. And that's okay. It doesn't... Oh. At yun ang natutunan, parang, nga, no. Wow. Oo nga, no. Parang kaya ngayon sa mga anak ko, wish na parang I'm tayo. so vocal na, alam mo ba yung lolo mo? Ganito yung ginawa niya. Pero mahal ko yun. Parang kayong disclaimer, mahal ko siya. Pero mali yun. Again, objective lang tayo, pero mali yun. And I don't want you to repeat. Kasi nangyayari nga parang tinatago. Yes. Na parang, huwag na natin pag-usapan yan. Totoo. Pero Family. alam mong, again, Ando naman. example lang to, di ko sinasabing nangabit ang lolo ko. Pero halimbawa, nangabit yung lolo mo. Oh. Pero you choose not to. Tas Discuss. kapag pag birthday niya, parang hirong-hiro pa siya na, mahal na mahal kami ng lolo namin. Na parang nakalimutan na yon, na parang nai-ingrain sa bata. Option ko pala rin yon. Pwede pala yon kasi parang pwede pa rin naman akong i-hail Oo nga. as a great guy kahit na may ganun akong
sin. Right. So yun yung isa sa major na learnings ko na parang pumitik sa, oh wow, oo nga. Ayun. Thank you. Thank you. Thanks, JP. Thank you. Okay, I think that is it. A mouthful. A very Yan, long but oo. meaningful episode. We'll catch you on the next episode.